Charlie, Charlie lang ako. And you can define me. And maybe you ako. Si Charlie, hindi pwede maging Marto at Branson. Hindi pwede. Kaya nga, Diyos, hindi siya nagbigay ng exact name para hindi mo siya ma-define. Pero hindi sabihin yan. Pero that God is always free to be and act. Hindi sabihin mo, I am. Parang ano yan? Blank check. Ano yan? Check I am. Hindi sabihin, siya yung present self mo. Kung meron kang problem financially, I am your provider. Amen? Meron kang sakit, I am your healer. Meron kang bad habit, I am your sanctifier. So ano yung need mo? Siya yun. Amen. I am. So God is a good God. Number two, in His promise. Ano yung pangalan? Hindi mo ang pangalan yung show ng butihin ng Panginoon. Joshua, sabi niya, the Lord kept faith with the house of Israel about all the good which He said, and He would do for them. And all His word came true. Tingnan natin. And all His word came true. Ano yung sabihin? Lahat pa ng sinasabi ng Diyos, pagkakakas. Alam mo, God is not a man that He will lie. Siya magsusunod. Kaya kung sinabi niya, He is the provider. Amen. Sabi nga sa Deuteronomy, the Red Sea will overtake. Diba? Deuteronomy chapter 28. Sabi niya, ang pagpapala daw will overtake. Pero alam mo, kapag aaralan mo sa original Hebrew, hindi yung overtake. Ang ibig sabihin, will overrun. Ano yun? Sasagatahan ka ng pagpapala. Yung ang original yun. Hindi yung overtake na. Pagnakikas mo. Kung nandiyan ka na, adasaka ka na, kabukin na. Dadaan ka na, kabukin na po. Amen! Amen! Sabi sa 2 Corinthians 1:20, for how many soever be the promises of God in Christ, yes, is yes. Wherefore also to him he said, Amen, to the glory of God. Ibig sabihin na, the promise of God in Christ is yes and amen. Ano ibig sabihin? Pag minabasa ang pangako, ibig sabihin, ay, hindi kayo sa akin. Bakit Martong nagsasabi? No, yes and amen. Amen. Kung nakita mo doon sa atin, the Lord will bless you. Ay, hindi ako ito. Para may kabilan ko. No, para sa atin na ito. Kabutihan at kasukalan. Amen. Pag sabihin mo din, pastor, para sa mga pastor ng ito. Para patay-patay lang tayo sa Diyos. Amen. Kung hindi mo tayo ng Diyos, walang pastor, walang elder, walang worker. Lahat tayo anak. Number 3, His gift does not sustain. Every good gift and every perfect gift is from above. Sabi niya, coming down from the Father of light, it will take no variation, neither shadow of God. So lahat ng gift natin galing. Kaya ba nga po? Ano yung mga gift na tinatago mo? Kung na tinago, ilabas mo na yan. Kaya ba nga pati? Yung mga potential mo, nabas mo na yan. Nakatago lang yan. Kaya kung meron kang gift, gamitin mo yan. Yung ability mo, gamitin mo yan. No wonder sabi sa Bible, no, sabi niya sa Old Testament, God has given you the ability, yung gift, talent to ano, to produce them. Kaya pag may gift ka sa business ka. May gift ka sa teaching, teacher ka. May gift ka sa singing, dancing, mag-artist ka. Ako, kahit naging ako, mura sa Lord of God. Number 4. Ito maganda is providential. Ano ba yan? Meaning providence. Protective care of God. Hindi ko na papasalamat sa kanya ngayon. Marami ng panahon dapat. Pero ingatan ka. Kung saan pa naman dati. Sumalito ako kung ikaw yung masusod sa iyo. Yes. Nung pinatama na ako, nakapulaw ko ng akas. Diyan sa akin ko ni. Dami ah. Oo. Ay, bata pa. Bata pa ako. Dapat hindi ako magtuklaw eh. Dapat si Jet, at tumanin. Jet, kaya sabi Jet, mas tayo. Hindi naman natin sila. Eh, ba kasi. Natuklaw ko, dahil ako natakot ako. Tapos na lang, inakbo ko, sabi ko na, siguro niyartis ko. Sabi ko sa Lord, kung talagang kulit mo na ako. Pero hindi, gamitin yung Lord. Pag hindi namin sa ospital, naglukan ka agad ako.
yung paa. Sabi ng doktor, ay, salamat sa kanyo. Napapanasahan niyo lang, hindi tumago sa kito. Sadadya ko sana yung doktor eh. Sinabi ng doktor, ay nako, hindi tumago. Kasi sa kanyo. Oo, kaya pala ako may kanyo pa natin. Para kung nakatulawin ang nakatulawin. To show the protective care of God. Amen ba? Para pa natin sa Amen. Itong Genesis 5:20, mga kapatid, it speaks. Meron pala ako, nung nasagasaan pala ako, ay nabudol pala ako, nagmumotor ako. Alam ko, show that God is good, ha? Ito nangyari, mga kapatid, ha? Pauwi na ako, galing ako ng gym, makasakanta pa ako. Sinarinig ko pa nagkakaroon ng bilis, eh. Kaya lang, tumama na sa ako, parang slow motion. Kita ko dahil, sagasaan pa ako, eh. Hindi na nag-clear pa ako. Tapos mga nakasunod nilang, tapos naman niya yung windshield ko, katumba. Tapos siya, anak ko, hindi ako ihintuan. Tumakbo. Kaya nang pagliko nito pati ko, nasentang subod sa kanan. Natakbuhan niya, hindi pwede sa mga kanan. Ngayon, nung tumayo ako, ihinto yung ako. Wala akong sugat. Hinang ko yung yung bundol sa akin, at yung sama, para siguro, sa pakit ko eh. Lumabag, sa pakit niya po. Ano ba nangyari? Kasi pala. Tapos kinakap namin, dami sugat, di na sa ako parang ako parang bayad ng tricycle para dahil sa hospital. Tapos, pag sa hospital, okay naman sa dila sa munisipyo. Ito nakakatawa. Pagdating yung pinagharap kami. Bumangga. Ano nangyari? Producer, pinagdahon. Ha? Pinagdahon ito? Tinignan niya ako. Wala akong masugat-sugat. Tapos yung bumangga na. Hindi na naman naman yung police. Sabi niya, sige. Lasing ka dito eh. Bukas ka na bukas. Kasi hindi natin makakausap. Hindi talaga iwanan namin yung binigay to show na yung protection. Amen. Wala ko sa mga buhay ang Diyos sa mga Christian. Sabi ko sa Bible, bawat believer, maraming angels na nagpuprotek. Bartom. Hindi natin nakikita ngayon, meron na Tawag ako ni Kuya. Imagine ba, maraming angels kayo yung children. 10 minutes na ito dito tapos at 5. Sabi na, parang ito, kung makikita lang natin yung protection na binibigay natin. Yung Genesis 5:20, ito yung sabi, sino ang alam kay Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer, binenta siya, di ba? As slave. Tapos naging slave siya, natuwa yung master niya, pinupo siya, tapos sinagin na Everyday stop mo sa tapos place. nakulong, tapos naging governor. Yes, Joseph. So, ito yung kanyang conclusion. Kasi namatay na yung tatay. Sabi ng mga kapatid niya, naku, patay na yung tatay, gagawin na tayo ni Joseph. Pero sabi ni Joseph, naging kanyang statement. And as for you, you meant evil against me. But God meant it for good. Kasi dami, mas namang nangyari sa kanya eh. So sabi doon, inalaw ng Diyos yun para mangyari yung purpose niya. Kaya nga no wonder sabi niya sa Romans 8:8, and we know that all things work together for good, for those who love God. And who are called according to His will. Alam mo, naniniwala ako, buhay ko tayo kasi may purpose. Amen! Gusto pang gawin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Kasi pag wala ng purpose, pero then nag-buhay ka pa. Malakas ka, gagamitin ka pa ng Diyos para sa ikaw kung ganda ng Diyos. Hindi pala pala. For our conclusion, remember mga kapatid, God alone is truly good. Amen? God, sabi nga rin sa song, is the God who wise to be faithful. God is too good to be alive. If you can trust Him and trust Him. Ano ibig sabihin, minsan hindi rin ako gawa nangyari sa buhay natin. Lord, kala ko ba ito ang pangako mo, pero parang iba na nila. Kahit hindi mo siya manawaan, ang paniwalaan mo at panghawakan mo yung puso niya. Mahal na mahal mo. Hindi niya kaya na I do not pray pa maraming salamat po sa iyong salita sa bagong ito. Salamat po sa iyong kabutihan sa mayamang biyaya at mayamang kabutihan. Dalangin ko po piling ko ibuhos sa ating mga buhay. Ingatan mo yung mga salita na ilagay sa aming mga puso. Yan, Lord, ng luwang hati ka at maraming salamat. Maraming salamat. Maraming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.